Okay, so let's have now the discussion of the first part of our lesson in Unit 1, which is the basic concepts in chemistry. So this will be the learning objective of this lesson. So at the end of this lesson, you future engineers should be able to review basic concepts of chemistry, which includes the following. So we will have the evolution of the atomic model, discussion of atomic numbers, mass numbers, isotopes, and ions. Then we will also have oxidation numbers. So I will teach how to determine the oxidation number of element in certain chemical compound. Then we will have also matter and its changes. Then we will proceed with balancing chemical equations, and we will have energy. But then, I will separate a discussion about energy kasi medyo mahaba ito. So therefore, the first set of lessons that we'll be having will be from the review discussion of atomic model up to balancing chemical equations. And then, of course, we will have problem solving involving basic concepts in chemistry. As you can see, class, I use the term review. I use the verb review. So meaning, I am expecting that you have already a little knowledge about these topics since, as far as I know, it was been discussed in your junior high school and senior high school science classes. So let's start. So let's discuss first the evolution of atomic theory using the different atomic models that we have from the time of Democritus up to the time of Erwin Schrödinger. So let's look back 5th century BC. So it was Democritus who gave the first idea regarding the composition of matter. But before Democritus, meron ng philosopher na nagbigay ng idea regarding the composition of matter. When we say composition of matter, ano ba talaga yung bumubuo sa mga bagay-bagay dito sa ibabaw ng mundo. Okay? So it was Aristotle who gave his first idea regarding the composition of matter. And according to Aristotle, apat na bagay ang bumubuo sa matter. So what are they? We have the earth. When we say earth, that is the solid composition. Then we also have the wind or the air. Then we have the fire and the water. So yung apat na yon, yun daw yung bumubuo sa matter according to Aristotle. But then if we're going to look at it, 'di ba, si earth, yung wind, yung fire at saka yung water, all of them are also matter. 'Di ba? So matter din sila. So how come na sila din yung bumubuo sa isang object? That is why the idea of Aristotle was being disregarded, and we have here set of people na tumulong para mas lalo nating maintindihan ano ba talaga ang bumubuo sa isang bagay. So, ano yung idea ni Democritus? So, generally, the idea of Democritus has something to do with atomism, which is, sabi niya, all matter is composed of small, invisible, indivisible particles called atoms. In fact, yung salitang atom ay galing sa Greek word na atomos, which means indivisible. Indivisible. So what does it mean? Hindi siya pwedeng mahati. Okay? So, lagi, according to the description of Democritus, ang isang piraso ng atom is buo lagi. Hindi siya pwedeng mahati. Okay? But then, as time goes by, medyo siguro nakulangan ng explanation itong mga sumunod na mga scientists doon sa model ng atom na sinusundan nila. So, from 5th century BC, we will go now way back 1803. It was John Dalton who gave the solid sphere model. So ano yung meron sa solid sphere model ni John Dalton? Inadapt niya yung idea ni Democritus. He still used the term atom.
Okay, so naniniwala din siya na ang atom ay invisible, indivisible. So ibig sabihin hindi din siya nahahati. Okay? At merong additional information si John Dalton sa kanyang solid sphere. Sabi niya, compounds are combination of different types of atoms. So ano ibig sabihin nun? So sa kanya nanggaling yung idea na in forming chemical compound, you have to combine two or more different kinds of atoms. Two or more different or same kinds of atom. Halimbawa, water. So ano ba ang chemical formula ng water? That is H2O. So what does it mean? We combine two atoms of hydrogen and one atom of oxygen in order for us to form a water compound. 'Di ba? So ibig sabihin mga anak, kung kung i-combine yung dalawang atom ng hydrogen sa isang atom ng oxygen, makakabuo tayo ng water compound. So meaning, kung ang chemical formula ng isang compound is already HO2, HO2. So meaning, one hydrogen atom combined with two oxygen atom, hindi na siya water compound. So meaning, that is already another compound. Okay? But then, not only that, pwede din daw na same atom yung i-combine natin. Okay? So, halimbawa, S6. So, meaning, nakabuo ka ng isang compound using same atom, pero you combine 6 atoms of sulfur. Kaya nakabuo ka ng S6 compound. So, yun yung sinasabi ni John Dalton. So, the idea of John Dalton, kinuha niya din yung idea ng atomus ni Democritus. So meaning, solid sphere. So kung i-imaginein daw natin yung isang piraso ng atom, mukha siyang bola ng bowling. Yun yung solid sphere model ni John Dalton. Okay? Then, from 1803, punta tayo ng 1897. Ito na, medyo nagkakaroon na ng mas malinaw pa na explanation regarding the composition of matter. So, J.J. Thomson conceptualized the plum pudding or the plum pudding model. So bakit ito tinatawag na plum pudding model? Pudding, when we say pudding, that is a kind of bread. 'Di ba? Noon ang tawag nila diyan kind of cake. May mga libro na ang tawag ay kind of cake. Para lang mas mabilis niyong ma-visualize. Imagine ninyo yung American bread, yung tasty bread na tinatawag natin. Ayan. 'Di ba parang square siya. Yan. Tapos 'di ba, imagine ninyo merong lagay na raisins sa kanya. Okay? So, ganun natin ilalarawan, ganun natin ipipicture out yung plum pudding model ni J.J. Thomson. So, sabi niya, atom is a sphere, so bilog pa rin ha, same ng idea ni Democritus, same ng idea ni John Dalton. But, meron siyang additional features na binanggit regarding sa plum pudding model. Dito mga anak, dinescribe niya na merong mga charged particles na nakadikit doon sa katawan ng atom. But they are loosely embedded. Particularly, yung electrons na na-discover ni J.J. Thomson. So sabi ni J.J. Thomson, yung katawan ng isang atom, okay, meron doong mga charged particles na somehow ay loosely embedded. So when we say loosely embedded, hindi masyadong nakabaon. Okay? Kaya ang tendency mabilis siyang matanggal, mabilis siyang makalas. Ganyan, okay? So, nung pinag-aralan ni J.J. Thomson, ang una niyang na-discover are the negatively charged particles at tinawag niya yon na electron. Okay? Tapos sabi niya in the central part of the atom, there is another charged particles na iba sa properties and characteristics nung negatively charged particles na na-discover niya. Okay? At yung charged particles na yon ay hindi loosely embedded katulad ng pagkakadescribe niya ng electrons. Kaya lang, sad to say, hindi na na-continue ni J.J. Thomson yung pag-discover nung ano yung other charged particles na yon.
Okay? So maybe, I don't know maybe baka matanda na siya nung time na yon, or maybe nakamatayan niya na, something like that. Pero ano yung important feature na meron yung plum pudding model ni J.J. Thomson? Unang-una, class, yung pagkaka-discover niya ng electrons. Yun yung pinaka-highlight. Yun yung pinaka important feature ng plum pudding model na ginawa niya. So as time goes by, from 1897, punta na tayo ng 1911. Ito, panahon na to ni Ernest Rutherford. Ayan, okay? So anong ginawa ni Ernest Rutherford? He just modified the plum pudding model. Okay? Actually, modification lang naman lahat ito from the time of Democritus up to the time of Erwin Schrödinger. Okay? So, he modified the plum pudding model, and ano yung modification na ginawa niya? Una mga anak ha, siya ang nagsabi na yung mga electrons ay somehow hindi loosely embedded. Katulad ng pagkaka-describe ni J.J. Thomson. They are orbiting around the nucleus. Okay? Pero mga anak, hindi, nung time na ginagawa niya yung nuclear model, naisip niya na pag-aralan kung ano yung sinasabi ni J.J. Thomson na particles na nasa gitna ng atom. Okay? So, he was able to find out na yun ay protons. He was able to find out na itong particles na nasa gitna ng atom ay opposite ang charge doon sa electrons na na-discover ni J.J. Thomson. Paano niya nasabi na opposite ang charge? Okay? During the time na ginagawa ni Ernest Rutherford yung foil experiment, he used a cathode ray. Yung cathode ray, mga anak, that is a positively charged ray. Pag sinabi nating ray, parang light. Parang ganon, okay? So, every time na yung cathode ray ay tumatama sa gitna nung atomic model na ginagawa ni Rutherford, nire-repel si cathode ray nung central part na yon. So kung sabi ni Rutherford, kung nire-repel nung central part na yun, yung cathode ray, every time na tumatama sa kanya, therefore pareho sila ng charge. So, he was able to come up with the idea na positively charged particles yung part na yon ng atom. At tinawag niya yun na proton. Okay? But then, sabi niya, itong mga protons na to, they are located merely in the center of an atom. And sabi niya, itong central part ng atom na to, medyo mabigat. Medyo mabigat ha. So naisip niya, aside sa proton, there are also other particles na kasama ni proton sa central part na ito. That is why yung central part ng atom na yon tinawag ni Ernest Rutherford na nucleus. Okay? So, he described the nucleus as the central part of an atom wherein mostly yung mass ng atom ay nakakonsentrate sa kanyang nucleus. Okay? Bakit mostly ng mass ay nakakonsentrate sa kanyang nucleus? Kasi nga sabi niya, sobrang bigat ng central part na to. Kaya naniniwala siya na aside sa proton, there is other particles inside the nucleus. Kaya lang, sad to say, hindi na natapos ni Ernest Rutherford yung kanyang pag-aaral regarding sa ano pa yung other particles na nasa loob ng nucleus. Okay? That is why, yung pagkaka-discover sa mga neutrons, hindi na yun kay Rutherford. Sino na ang nakadiscover ng mga neutrons? It was Chadwick. Ayan, si Chadwick na ang nakadiscover ng neutrons. Pero, napatunayan ni Chadwick na tama si Ernest Rutherford na yung mga neutrons na yon ay kasama ng mga protons sa loob ng nucleus. Okay? So, as time goes by, eto na, si Niels Bohr, minodify niya naman yung nuclear model na ginawa ni Ernest Rutherford. Ano yung dinagdag niya? Dito, mga anak, dinagdag ni Niels Bohr na
yung mga electrons, tama si Rutherford, they are always orbiting around the nucleus. Kaya lang, may specific place sila kung saan sila umiikot around the nucleus. Kasi kumbaga si Ernest Rutherford, sinabi niya lang na the electrons are orbiting around the nucleus. Ang dinagdag ni Niels Bohr is may specific place yung mga electrons habang umiikot sila around the nucleus. Kaya, kung i-visualize natin yung model ni Niels Bohr, tinawag siyang planetary model. Bakit planetary? Kasi, it looks like our solar system. Yung nucleus ang nag-aak as sun, then yung mga electrons ang nag-aak as planet. Tapos, ganun din, yun, di ba, yung mga planeta natin, they are orbiting around the sun. So, ito rin, yung mga electrons din, they have a specific orbit na iniikutan, and they are always orbiting around the nucleus. Ayan, okay? Then, kumbaga mga anak, kay Niels Bohr nang galing yung idea ng main energy level. Ayan. Then, from Niels Bohr, punta na tayo kay Erwin Schrödinger, tinawag na tong quantum model. So, ano naman yung special feature ng quantum model? Dito mga anak, ano na siya? Yung kabuuan ng atom, yung outside the nucleus kung titingnan daw natin ay para yung cloud of spheres of cloud. Ayan, so ibig sabihin cloudy. Ayan, cloudy yung katawan ng atom, pero nandun pa rin yung nucleus sa gitna. Ayan ha. Then ano yung special feature na meron kay quantum model? Kung kay Niels Bohr merong main energy level, kay quantum model yung sublevel. Ayan, kaya kung matatandaan ninyo, sa electron configuration na tinuro sa inyo nung high school, di ba meron tayo yung 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14. Okay? So, yung 1, 2, 3, 4, yun yung main energy level, yun yung idea ng planetary model ni Niels Bohr. Tapos, yung sub-level na SPDF, yun na yung nasa quantum model. Ayan. Kaya up to now, we are using the electron configuration in order for us to determine kung ilang electrons ang laman ng orbit ng isang atom. Yung atom na sinasabi natin, we are pertaining to atom of an element. Ayan, okay? So again ha, i-summarize natin yung ating atomic models. So si Democritus ang gumamit ng salitang atom from the Greek word atomos, which means indivisible, hindi pwedeng mahati. Then we have now John Dalton. Okay, so ano yung special feature ni John Dalton, yung solid sphere model. So he used the idea of Democritus of the term atom. So ginamit niya pa rin yung salitang atom. Plus, sa kanya nang galing yung idea na pagbubuo ng compound, we have to combine two or more different types of atom or two or more same type of atoms. Ayan, okay? Then we have the plum pudding model. Ano yung special feature ng plum pudding model? The discovery of electrons. Okay? Then we have Ernest Rutherford, the nuclear model. Bakit ito tinatawag na nuclear model? Because it was Ernest Rutherford who discovered the nucleus of an atom, which is the central part of an atom. Plus, si Ernest Rutherford din ang nakadiscover ng protons at siya din ang nagsabi na yung mga protons is inside the nucleus. Okay? So, yung mga electrons is outside the nucleus and they are orbiting around the nucleus. Then, nung time ni Ernest Rutherford din mga anak, after the time ni Ernest Rutherford, pagkatapos niyang ma-discover ang nucleus at ang proton, okay, it was Chadwick who discovered neutrons, which is also inside the nucleus. Okay, then we have the planetary model. So, ano yung kanyang special feature? Yung specific circular orbits na iniikutan ng mga electrons. Or sa panahon natin ngayon, yun yung tinatawag na main energy level. Then we have the quantum model. Ito na yung pinaka-latest model na ginagamit natin in chemistry.
which was conceptualized by Erwin Schrödinger. So ano yung special feature nito? We have uh, the cloudy model of an atom. Okay, wherein ang special feature niya is the sub-level. So, kay Niels Bohr yung may energy level, kay Erwin Schrödinger yung sub-level, the SPDF. Yan, sa kanya yan. Okay? So, yun, ganun nag-evolve mga anak. Kung paano, kung nakita natin yung evolution of different atomic theory. Okay? Let's have now atomic number, mass number, and ions. Okay? So, dito ang tatandaan lang natin dito is ano yung kinalaman ng atomic number in terms of number of electrons and number of protons ng isang element. Ayan, okay? So, the atomic number is the same with the number of protons of each element. So, meaning class, kung ano yung atomic number ng isang element, yun din yung number of protons na meron sa kanyang nucleus. So, example, we have iron. 'Di ba sa periodic table natin, yung number dito sa upper left corner, that is the atomic number. Tapos ito, yung number na ito mga anak, yung may decimal points, that is the atomic weight. Okay? Or, what do you call this? Mass number. Yon, okay? Pero mamaya, i-describe ni ma'am ano yung pinagkaiba ng mass number sa atomic weight. Ano yung atomic mass sa atomic weight. Okay? So example, we have iron. Ang kanyang atomic number ay 26. So meaning, ang dami ng protons na meron siya sa kanyang nucleus is also 26. Then let's say zinc. Si zinc, ang atomic number niya is 30. So meaning, yung number of protons sa loob ng kanyang nucleus is also 30. So meron siyang 30 pieces ng protons sa kanyang nucleus. Si iron naman, meron siyang 26 pieces ng proton sa loob ng kanyang nucleus. Pero mga anak, ito tatandaan ninyo ha, the number of protons is equivalent to the number of electrons in neutral atom. Ibig sabihin, ano ibig sabihin ng neutral atom? Ibig sabihin, hindi pa nagkakaroon ng interaction yung atom na yon with other elements. So, halimbawa, si iron na meron siyang 26 number of protons, kung neutral siya, ibig sabihin hindi pa siya nakikipag-interact with other atom. Okay? 26 din ang number of electrons niya. Provided neutral siya. Provided hindi pa siya nagkakaroon ng interaction with other atom. Same thing kay zinc. Kung 30 ang number of protons niya, kung neutral siya, 30 din ang number of electrons niya. Okay? Now, except in ion formation. Ano naman yung ion formation? Yung atom natin, mga anak, once na nagkaroon na ng interaction with other atoms, okay, magkakaroon na tayo ng formation ng ions. So, ibig sabihin, hindi na mag-i-equal si number of electrons kay number of protons. Kasi mga anak, si electrons either isi-share yan or ita-transfer sa ibang atom. So, dalawang bagay ang pwedeng gawin. Pwedeng magkaroon ng transferring of electrons or sharing of electrons. Kapag transferring of electrons, ionic compound ang mabubuo. Kapag sharing of electrons, covalent compound ang nabubuo. Okay? So remember it was electrons who are responsible in interaction with other atoms. Hindi pwede si proton. So, ibig sabihin, never na madadagdagan nor mababawasan ang number of protons inside the nucleus. Okay? Bakit? Kasi unang-una mga anak, 'di ba? Yung number of protons is the same with the atomic number. Yung atomic number, that is the fingerprint of the element. 'Di ba tayong mga tao, may kanya-kanya tayong fingerprint. Hindi pwedeng magkakatulad tayo ng fingerprint.
'Diba? Walang taong pareho ng fingerprint. So therefore, ganun din tong mga elements na to. Walang element na pareho ng atomic number. Kaya walang element na pareho ang number of protons. Kasi halimbawa si zinc, pag natagdagan siya ng isang proton, magiging 31 yung kanyang atomic number. Hindi na siya si zinc. Okay? Then, same thing nga sa halimbawa, mababawasan siya ng isang proton. So, therefore, magbabago yung atomic number, magiging 29. Kung 29 yan, hindi na siya si zinc. Ibang element na yon. That is why, during chemical reaction. During chemical reaction, si electrons ang responsible doon. Kasi unang-una ha, siya yung nasa labas ng nucleus. So dahil siya yung nasa labas ng nucleus, siya yung capable na makipag-interact with other atom. Plus, hindi nga pwedeng mabawasan nor madagdagan si proton inside the nucleus. Kaya, halimbawa ay atom A and atom B. Halimbawa, si atom A, nagbigay siya ng isang electron kay atom B. Okay? Ngayon, bago magbigay, neutral si A at saka si B. So, ang mangyayari, halimbawa, kung merong 10 electrons, 10 protons, electrons na lang. Kung merong 10 electrons si atom A, binigay niya yung isa kay atom B, therefore, mababawasan siya ng isa. Okay? Hindi na siya neutral. Bakit? Kasi mas marami na yung proton niya compare sa number of electrons. Ngayon, dahil mas marami na yung protons niya, magiging positively charged particle siya. Okay? After the interaction. Ngayon, si atom B, dahil tinanggap niya yung isang electron galing kay atom A, madadagdagan yung electrons niya. So therefore, mas marami na yung electrons niya. Kaya siya yung negatively charged atom. Kaya ang mangyayari, yung isa ay positively charged, yung isa ay magiging negatively charged. Yung natanggalan ng electron, yun ang magiging positively charged. Yung tumanggap ng electron, yun ang magiging negatively charged. Okay? So, kung positively charged, ang tawag natin doon ay cation. Yung negatively charged, ang tawag natin doon ay anion. Okay? So, tatandaan mga anak ha, tatandaan. Si electron ang responsible during chemical reaction. Siya yung pwedeng i-transfer. Siya yung pwedeng i-share. Hindi pwedeng mabawasan nor madagdagan ang number of protons inside the nucleus. So, kapag natanggalan ng electron, nagiging positively charged. Cation ang tawag natin doon. Kapag tumanggap, dumadami yung electrons, kaya nagiging negatively charged. Anion ang tawag natin doon. Okay? So, therefore class, okay, the atomic number is the same in the number of protons, and number of protons is the same with number of electrons in neutral atom. Remember ha, yung pagiging neutral ay hindi na mangyayari once na nagkaroon na ng donation or acception ng electron from one atom to another. Ayan. Then, how are we going to determine the mass number? The mass number is the same with protons and neutrons. Ayan. Then, yung atomic charge, ito na yung sinabi ko sa inyo kanina, di ba? Either positive lang siya or negative, depende kung nadagdagan or nabawasan yung electrons. Hindi protons ha, electrons yung pwedeng idagdag or ibawas sa isang atom. Then, yung number of neutron natin, all you have to do is to subtract the atomic number with the mass number. Please take note of the notations that we will be using. Capital A is for the mass number, then capital Z will be for the atomic number. Tapos, small letter P for proton, small letter E for electron, small letter N for neutron. Yun yung mga notations na gagamitin natin, ha? Okay, so halimbawa, sa assignment ninyo, meron table doon, and then you're going to complete
the table. So, using this idea, ayan, okay, yun yung gagamitin nyo dito. So, halimbawa, ang element's name is iron. Ang symbol ng iron is Fe. You can look at the periodic table, mga anak ha, for the element's name and for the element symbol. Okay? Then, let's say, ang atomic number niya is 56. So, meaning mga anak, yung dami ng proton at neutrons ay equal sa mass number. Kaya kung titingnan nyo dito, 26 ang proton, 30 ang neutron. 26 plus 30 will give you 56. Okay? Then, yung atomic number natin is 26, which is same sa number of protons. Diba? Pareha sila. Then, since i-consider natin na ito ay neutral atom, so therefore, ang number of electrons natin is also 26, which is the same with the number of protons. Remember ha, the condition that the proton and the electron is equal only in neutral atom. Then let's say we have zinc. The element symbol is Zn. Then the mass number is 65. So that is coming from number of protons, 30, plus number of neutrons, 35. 30 plus 35 will give you 65. Then atomic number is 30, same with the number of protons, and number of electrons is also 30, considering that this is a neutral atom. So therefore, number of electrons is the same with the number of protons. Ayan, okay? Then, let's talk about isotopes. Ano ba tong isotopes? Okay, isotopes are different forms of same chemical element. Okay? Same chemical element. So meaning, mga anak, we are pertaining to the same element. So therefore, iisa lang din ang pwesto nila sa periodic table. Bakit sila nagiging isotopes? They have same number of protons, but they have different numbers of neutrons. So dahil same number of protons sila, kaya same lang din ang kanilang atomic number, same lang din ang pwesto nila sa periodic table. So example ha, let's use the isotopes of oxygen. So the isotopes of oxygen are oxygen 16, oxygen 17, and oxygen 18. So as you can see, lahat sila oxygen. Magkakaiba lang sila ng mass number. Yung isa ay 16, yung isa ay 17, yung isa ay 18. Saan ba natin kinukuha ang mass number? Mass number is equal to the number of protons and neutrons. Ayan no, di ba? So that is why we will have now for oxygen 16, it means it has 8 protons and 8 neutrons. 8 plus 8 will give you 16. For oxygen 17, we have 8 protons pero meron tayong 9 neutrons, which is iba dito sa oxygen 16. Kasi kay oxygen 16, 8 lang ang neutrons niya. That is why this is oxygen 17 kasi 8 plus 9 will give you 17. Kaya ang mass number niya is 17. Then for oxygen 18, we have 8 protons and 10 neutrons. So 8 plus 10 will give you 18. Kaya ang mass number niya is 18. Kaya ito tinatawag na oxygen 16, oxygen 17, at saka oxygen 18. Pero mga anak, pag tumingin tayo sa periodic table, ayan, isa lang ang pwesto ni oxygen. 'Di ba? So meaning lahat ng isotopes ni oxygen nandito 'yan sa periodic table natin. That is why mga anak, kung mapapansin ninyo, yung mga atomic weight natin, ayan, most of them are in decimal form. 'Di ba? Ayan no, halimbawa 15.999, 18.9984, 20.180. Kasi itong atomic weight na to, that is the average. Okay? Yan yung average ng mass number ng lahat ng isotopes ng isang element. Kaya itong 15.999, okay, average siya ni oxygen 16, oxygen 17, at saka ni oxygen 18. Kaya kung mapapansin ninyo, halos lahat ito
without exemption, 'di ba? Lahat ng elements natin ay nakadecimal ang kanilang atomic weight. Bakit? Kasi lahat ng elements natin ay may kanya-kanyang isotopes. Okay? But remember ha, they were occupying the same place in the periodic table kasi nga, balik tayo dito, kasi nga mga anak, they have same number of protons. Kaya iisa lang din ang kanilang atomic number. Okay? Ngayon, ano ang effect ng pagkakaroon ng isotopes? Okay? Yung mga isotopes na to mga anak, pwede silang stable or pwede silang unstable. Ngayon, kung titingnan natin, halimbawa dito sa isotopes ni oxygen, si oxygen-16 ang pinaka-stable. Bakit? Kasi kung mapapansin ninyo, kung 8 ang proton, 8 din ang neutrons. So, ibig sabihin, bawat isang proton dito may asawang isang neutron. So, ibig sabihin mga anak, the more na walang asawa yung neutron sa isang isotope, the more na nagiging unstable sila. Kaya among these 3 isotopes of oxygen, si oxygen-18 ang pinaka-unstable. Bakit? Kasi 'di ba kay oxygen-17, isang neutron lang ang walang asawa. Dito kay oxygen, 2 neutrons ang walang asawa. Kaya the more na walang kapareha ang neutron, the more na nagiging unstable ang isang element. So, ano ang nangyayari, ma'am? Nagiging radioactive yung element na yon. Ano ang effect kung radioactive? Pwede silang maglabas ng radiation. Ayan. Kaya commonly ha, yung mga elements na ginagamit, let's say, sa paggawa ng bomba, punta ulit tayo dito sa periodic table. Ayan. Yung mga elements na ginagamit sa paggawa ng bomba, sa paggawa ng mga bombshell, ayan, sa pag-operate ng mga nuclear power plant, commonly ang ginagamit nila yung mga isotopes na unstable para mas mataas yung radioactivity. Kaya commonly mga anak, yung mga elements natin na matataas na yung atomic number, ayan, itong mga nasa bandang huli na, ayan. Example, we have the actinium, polonium, ayan, americium, curium, yan, kung makikita ninyo, sila yung common na ginagamit sa mga nuclear power plant. Kasi, unang-una, unstable yung mga isotopes nila. So, ibig sabihin, radioactive sila. Kaya mas maganda silang gamitin sa mga ganong application. Okay? Balik tayo. Okay, so that is now isotopes. Okay, let's have now the explanation. Ito, recall natin, di ba, when we say matter, it refers to any substance that occupies space and has mass. Di ba? Provided na nakakapag-occupy ng space, provided na merong mass, okay, comprising atoms and molecules. What does it mean? So, meaning yung matter ay binubuo ng molecules, then yung molecules ay binubuo ng atoms. Diba? Alam naman natin yan. Then si atoms, binubuo pa yan ng mga subatomic particles. Yun nga si electron, proton, and neutron. Then mga anak, yung mga electrons, protons, and neutrons natin, binubuo pa sila ng much smaller particles. Kaya 'di ba, hindi na natin dinidefine ang atom ngayon as smallest particles because they found out na meron pang mas maliliit na particles na mas maliit pa kay atom na yun naman yung mga bumubuo sa ating mga atoms. Okay? Then, yung matter, it can exist in various forms such as solid, liquids, gases, and plasma. Meron pang isa, which is the BEC, the Bose-Einstein condensate. Mamaya, i-mention natin yan. But, it doesn't matter ano yung form ng matter natin. They governed by the laws of physics. Matter undergoes changes through physical and chemical processes. That's why we have different changes in pieces of matter, diba? Then we also have physical change and we also have the chemical change. Pero hindi na natin iisa-isahin yan, since tayo ay nagre-review lang naman ng basic concepts in chemistry. Kasi lahat naman yan ay naituro na sa inyo when you were still in senior high school or even when you were still in junior high school. Okay? So, ano-ano yung mga properties ng matter na pwede natin pag-aralan? We have the mass, the volume, density, and states of aggregation. Okay? So, when we say states of aggregation is kung paano sila mag-react with other material, di ba?
because of their physical and chemical properties. Okay, so matter is fundamental to the composition of the universe, forming celestial bodies, living organisms, and everything observed in the natural world. Okay? So understanding matter is crucial to comprehending the physical properties and behavior of substances in diverse scientific disciplines. Kaya mga anak, every time na halimbawa nakaka-discover ng bagong bagay ang mga scientists, or they were able to formulate a certain law in science, hindi iyon basta-basta inilalabas. 'Di ba? Kailangan mo na mag-undergo ng observation, ng laboratory experimentation bago yun tanggapin as theory, as concepts in or law, even law in science. Okay? So dapat everything should be governed by the laws of science, 'di ba? Para matanggap in the field, in that particular field, para magamit nating mga tao in our study. Ayan, okay? So let's talk about the physical states or the phases of matter. So we have the 5 phases of matter. We have the solid, the liquid, and gas. Dito muna tayo ha, before we proceed to plasma and the BEC. Okay, so i-compare natin yung molecular arrangement ng solid, liquid, and gas. Okay? Yung solid, compact sila. 'Di ba? Kung makikita natin, dikit-dikit. Ayan. There are no spaces, or meron man pero very little, very very little. There are no very little spaces for them to move. Kaya hindi na halos sila nakakagalaw. Kaya vibratory ang kanilang paggalaw. Okay? So once na gumalaw yung isang molecules, matik magkakaroon niya ng vibration with the other molecules since magkakadikit sila. Okay? Then sa liquid naman, ayan, medyo loose compare sa solid, pero hindi kasing luwag ng gas, 'di ba? Meron ng mga spaces for the molecules to move, pero hindi kasing sikip ng sa solid, hindi kasing luwag ng sa gas. Pagka naman sa gas, ayan, free talaga silang gumalaw because they have a lot of spaces for them to move. Okay? That is the reason why hindi na natin nakikita yung mga gas molecules. Kasi mga anak, mabilis silang gumalaw. Okay? Yung mga molecules na yan, mabilis siyang gumalaw. Ang problema lang sa solid, hindi sila basta-basta makagalaw kasi nga dikit-dikit sila. Okay? Sa liquid, nakikita pa rin natin yan kasi nga, hindi ganun kaluwag yung spaces na gagalawan nila. Hindi katulad ng gas, sa sobrang luwag ng spaces na ginagalawan nila, sobrang bilis nila kumilos kaya hindi na natin sila nakikita. Okay? Sabi nga, they have the ability to fly in all directions at great speeds. Okay? So, since si liquid at gas ay merong mga spaces na pwedeng galawan, kaya silang dalawa tinatawag na fluid. When we say fluid, they have the ability to flow. Yan, okay? In fact, yung fluidity, mas naobserbahan niyan kay gas compare kay liquid. Okay? Kung nakikita natin na mabilis umagos, let's say, ang tubig, actually, mas mabilis umagos ang gas. Okay? Kasi mas malalaki yung spaces between them. Yun nga lang, dahil nga sa sobrang bilis nila kumilos, hindi na natin sila nakikita. Yun yung reason kung bakit kung bakit hindi natin nakikita ang mga gas molecules. Okay? Now, if we are talking of the amount of energy, kung makikita ninyo, ayan, the more na napupunta dito yung arrow, the more na tumataas yung energy. Kaya kung titignan natin, between solid, liquid, and gas, pinakamataas ang what do you call this? Ang energy is sa gas. Kasi bakit? Bakit mataas ang energy sa gas? Kasi remember mga anak, 'di ba, sa gas molecules, they have spaces for them to move. The more na malilikot yung mga the more na malilikot yung mga molecules in general, the more na mas mataas ang energy. Parang kayo yan, excuse me. Parang kayo yan, di ba? Pag malikot kayo, bakit kayo malikot? Kasi mataas ang energy ninyo. Hindi naman kayo maglilikot kung mababa yung energy ninyo. So, ibig sabihin, dahil itong mga solid ay hindi na sila halos makagalaw, kaya ang baba ng energy nila.
Yung mga liquid medyo mataas compare sa solid kasi medyo nakakagalaw sila. Pero ang pinakamataas ng energy, yung gas. Kasi nga sobrang likot nila. Ayan. Pero yung attractive forces na tinatawag natin, baliktad naman yan. Mas mataas naman ang force of attraction sa solid, medyo sa liquid, pinakamababa sa gas. Kasi 'di ba, if we are talking of attractive forces, ah, yun yung force na kailangan for you to attract other molecules. Eh ngayon, si solid, di ba, since dikit-dikit na sila, di ba, they are actually offering a certain amount of force of attraction with greater amount sa isa't isa since magkakadikit nga sila. Ngayon, sa gas, dahil sobrang hiwa-hiwalay nila, sobrang baba naman ng force of attraction sa isa't isa. Okay? Pero in terms of energy, pinakamataas kay gas, pinakamababa sa solid. Pero in terms of force of attraction, pinakamataas sa solid, pinakamababa naman sa gas. Ayan, okay? Let's talk about the plasma and the Bose-Einstein condensate. Actually, itong dalawa, ayan, most of the time, lalo na si BEC, mga anak, ano ito, sa loob pa lang ng laboratory siya na oobserbahan. Ibig sabihin, wala pa siyang particular na na bagay na inaplayan. Hindi katulad ni plasma, ayan, meron na. In fact, meron na tayong mga plasma TV. 'Di ba? Kung naririnig niyo na yung plasma TV na yan. Okay? So, anong meron kay plasma at saka kay BEC? Actually, mga anak, itong dalawa, magkabaliktad sila. Si plasma, napakainit. Okay? Parang ano daw, parang kasing init na siya ng mga bituin sa kalangitan. Example araw. Yan. Halos ganun na yung init ni plasma. Ayan. Kaya mostly ang plasma ay naobserbahan outside sa universe, outside sa solar system natin. Mostly daw ng mga particles na nasa universe natin ay similar sa property ng plasma. Okay? Ganon siya kainit. Imagine ninyo kasing init siya ng araw. Parang ganon. Okay? Then, si BEC naman, kabaliktaran ni plasma. Kung sobrang init ni plasma, si BEC naman, sobrang lamig. Ayan. Okay? Kaya, kung titingnan natin, due to their extreme condition, napakahirap nilang, alam niyo, yung unang-una, napakahirap hawakan. Kasi nga, sobrang init, sobrang lamig. Di ba tayo nga, hindi tayo makatagal makahawak ng yelo eh. 'Di ba? Napapaso din tayo. Same thing as nang nararamdaman natin pag napapaso tayo sa apoy. Pagka sobrang tagal nating hawak yung yelo, napapaso din tayo. In fact, pwede din tayong mamatay sa sobrang lamig. Same thing na pwede din tayong mamatay sa sobrang init. So, ganun yung nangyayari. That is why, up to now, medyo hindi pa masyadong nabibigyan ng proper application si plasma at saka si BEC. But they are already considered as kasama na sila sa phases of matter. In fact, si plasma, tinatawag na siyang fourth state. Si BEC, tinatawag na siyang fifth state of matter. Pero ano pa yan mga anak sa loob pa lang ng laboratory sila na oobserbahan. Pero si plasma, may mga inventions na tayo na after the idea of plasma. Yun nga lang, hindi pa ganun kalawak yung pag-aaral dyan. Pero, na-discover na sila. They were already discovered and pinag-aaralan na sila sa loob ng laboratory. Okay? Now, we have now the changes in phases of matter. Ito, alam nyo na to, di ba? When we say changes in phases of matter, nagbabago yung anyo ng isang bagay. So, let's talk about the enthalpy of system. So, the changes in phases of matter has something to do with the enthalpy of system. When we say enthalpy of system, it has something to do with the role of energy, kung bakit nagkakaroon tayo ng changes in phases of matter. So, ano ibig sabihin nun, ma'am?
either yung matter, i-absorb niya yung heat or i-give off niya yung heat. So dahil i-absorb yung heat, tataas yung thermal energy. Dahil i-give off yung heat, so therefore bababa yung thermal energy. So ganun yung nangyayari kung bakit tayo nagkakaroon ng changes in phases of matter. So example ha, ito alam na alam nyo to. If we have solid to liquid, that is melting. If we have liquid to solid, that is freezing. Okay? Now, sa melting, mga anak, bakit natutunaw? Ina-absorb yung heat. Kaya siya natutunaw. Okay? Tumataas ngayon yung thermal energy. Kaya yung solid nagiging liquid. Therefore, kung na kay melting ang absorption of heat, na kay freezing ang releasing of heat. Okay? Kaya bumababa yung thermal energy. Kaya siya naso-solidify. Kaya siya nabubuo. Kaya siya nagiging solid. Okay? Then we also have yung changes from liquid to gas, that is vaporization, absorption of heat. Kaya di ba pag nagpapakulo kayo ng tubig, di ba? Ina-absorb ng tubig yung heat galing sa kalan, kaya yung liquid nagiging gas, that is vaporization. Then pagka naman yung gas naging liquid, that is condensation. Kaya di ba sa water cycle natin, di ba? Evaporation, condensation, precipitation, tas paulit-ulit lang. So therefore, na kay vaporization yung absorption of heat, na kay condensation yung releasing of heat. Kay vaporization, mataas ang thermal energy, bumababa kay condensation since nagre-release siya ng heat. Okay? Then we also have solid to gas, that is sublimation. Then gas to deposition, that is, gas to solid, that is deposition. So sublimation, yung solid nagiging gas without passing the liquid state. So ibig sabihin, yung solid nagiging gas pero hindi siya dumadaan sa pagiging liquid. So example niyan, yung nilalagay ninyong pabango sa banyo, 'di ba? Yung albatros na tinatawag natin. Pero hindi albatros ang tawag doon mga anak ha. Albatros is a brand name. Okay? So, example, yung naphthalene balls, kung gumagamit pa kayo niyan. Yung nilalagay sa damit, sa damitan para hindi ipisin, 'di ba? Yung maamoy, 'di ba? So, as you can see, paano niyo nalalaman na siya ay nagto-turn na into gas? Unang-una, umaamoy. Pangalawa, makikita ninyo lumiliit. 'Di ba? Lumiliit yung size ng naphthalene balls or nung bathroom deodorizer ninyo, yung albatros nga tinatawag ninyo. Pero hindi siya dumadaan sa liquid state. Kaya 'di ba, hindi nababasa yung mga damit nyo. 'Di ba? Hindi nagiiwan ng liquid residue yung bathroom deodorizer ninyo. 'Di ba? So that is sublimation. Then yung kabaliktaran naman noon, we have the deposition. Ayan. Tapos mga anak, pwede din tayo yung gas to plasma. 'Di ba? Yung gas patataasin yung temperature, magiging plasma. Ayan. So ang tawag natin doon is ionization. Then pagka naman plasma to gas, recombination. So example ng ionization mga anak, yung bakit umiilaw yung mga neon signs natin, 'di ba? Sa sobrang taas ng energy na meron sila, sa sobrang taas ng temperature, sa tumataas yung energy na meron sila, naggo-glow na sila. 'Yon. Kaya 'di ba yung mga stars sa gabi naggo-glow, 'di ba? Kasi sobrang taas ng energy nila. Since pagka gabi, madilim yung kalangitan, nakikita natin yung glowing effect nila. Yun yung dahilan ba't sila nag-glow. Sobrang taas ng energy nila na to the point nagpo-produce na sila ng glowing effect. Okay? So, ganun yung nangyayari sa mga neon signs natin. Kaya neon ang tawag dyan. Kasi yung mga neon, they have the ability to produce, hindi naman, they have the glowing effect. Kaya ang mga ginagamit natin sa mga signage na yan are neon. Okay? So, yan yung tinatawag natin na changes in phases of matter. Remember again ha, it has something to do with the absorption of heat or giving off of heat.
Okay? So, pag nag-absorb ng heat, tumataas yung thermal energy. Pag nag-release ng heat, bumababa yung thermal energy. And because of that, nagkakaroon tayo ng pagbabago in different phases of matter. Pero kung makikita ninyo, yung process is always reversible, 'di ba? Yung ah, ano lang, papalit-palit lang sila. Example, we have solid to liquid, liquid to solid, liquid to gas, gas to liquid, then solid to gas to solid, gas to plasma, then plasma to gas. Okay? So, yun yung tinatawag natin na changes in phases of matter. Okay? Okay, let's talk about the periodic table of elements. Punta na ako dito, punta na ako dito mga anak. Ayan. Hindi na ako magdi-discuss ng ng periodic trends at saka ng pattern sa periodic table, okay? This is just naman a review para pag gumamit na tayo ng periodic table, medyo familiar na tayo kung saan or kung paano natin siya gagamitin, okay? So we all know that periodic table is the summary in tabular form, kasi nga naka-table siya, summary of all existing elements that we have in this era or in this time, up to this time, okay? In fact, mga anak, when I was in third year high school, grade 9 ang katumbas sa inyo ngayon, sa panahon ninyo, we only have 108. Hanggang dito lang yung periodic table na ginagamit namin. Okay? Pero ngayon, meron na tayong 118. Kaya kung titingnan natin, from the time na nung third year high school ako, nadagdagan na tayo ng 10. 'Di ba? Ng 10 elements. Kaya huwag kayong magtaka if time will come na madadagdagan pa ulit itong mga elements na to. Kasi patuloy na nakaka-discover ang mga scientists natin ng mga bagong element na pwedeng isama dito sa ating periodic table. Okay? So itong periodic table na ginagamit natin, these were arranged from it was arranged in increasing atomic number. Kaya makikita ninyo, we have here 1, 2, 3, 4, 5, up to 118. Itong nasa baba, ayan, itong dalawang row sa baba, naka-insert yan dito ha. Kaya ito, kung titingnan nyo, 56, 57, ito yung karuktong niya. Then ito, 88, 89, ito yung karuktong nila. Ma'am, bakit pa kasi hiniwalay? Para kasi mga anak makita, ito kasing dalawang row na to, dalawang period na to na meron dito sa baba, sila yung mga rare earth elements natin. Rare. Ano ibig sabihin nun? They were existing in limited amount. Kaya halimbawa, pag tinignan sa laboratory, kasi 'di ba sa laboratory, parang bible ng mga chemist itong periodic table natin. Kaya pag tingin nila sa laboratory, alam agad nila na halimbawa gagamit sila ng uranium. Alam agad nila na 'yun ay rare earth elements. So ano ibig sabihin nun? Hindi sila pwedeng gamitin ng sobra-sobra. Kasi baka maubos. May tendency baka maubos. So, ang gagawin nila, titipirin as much as they can. Okay? So, we have 7 periods in our periodic table. So, dito yun ha. 1, ayan yan, tagus doon. Tapos 2, ayan yung number na to. Nakikita nyo dyan. 2, tagus dito. 3, tapos 4, diretso lang. 5, 6, kasama to ha, sa 6. Yan, tapos tagus dito. Then 7, kasama to. Sila actinium hanggang kay Laurentium. Ayan, so ito yung 7. So we have 7 periods. Then generally, we have 3 groups lang. Generally. Ano yun? We have group A, eto. Tapos talon tayo dito. Hanggang dyan. Ayan ha. Ay, ito, kasama to. Ayan. Sila yung group A. Tapos itong nasa gitna, itong mababa. Ayan. Sila yung group B. Ayan. Tapos ito yung nasa dulo. Ayan. Sila yung mga noble gases. Tinatawag din silang group O. Sa ibang libro, ang tawag sa kanila group O. So again ha, we have group A. Ayan. Tapos dito, baba tayo dito. Punta tayo dito. Then group B, itong nasa baba. Ayan. Then group O. Yung group O, sila yung mga noble gases na tinatawag natin. Okay? Pero in terms of families, ayan,
column natin, yun yung families. Kaya kung titingnan natin, we have 18 families. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, ang pang-18 is yung noble gases. Ayan. So, bakit sila tinatawag na family? Kasi mga anak, yung mga elements natin na nasa isang family, they possess similarities in some of their physical and chemical properties. Kasi 'di ba pag magkakamag-anak, you possess similarities in some of your characteristics. Example, ako medyo matangkad ako kasi medyo matangkad ang daddy ko. Kaya matangkad ako. Okay? Hindi ako ganun kaputi kasi hindi din ganun kaputi ang mommy at daddy ko. Okay? So, we possess same characteristics. So, same here. Ayan. So, itong mga to, ayan, they possess similarities in their properties. Same thing as ito, then so on and so forth. That is why mga anak, kung sino yung nasa unahan na element, yun yung tawag sa family nila. Example, ito. Ayan, yung group 1A, they were called hydrogen family. Okay? Kasi nasa unahan nila si hydrogen. Yung group 2A, ang tawag kanila, beryllium family. Kasi si beryllium yung nasa unahan. Kumbaga sa mag-anak, mga anak, si beryllium yung sabihin nating tatay, si magnesium yung nanay, then the rest anak. Parang ganon. Okay? Then let's say dito, yung group 3A, ang tawag sa kanila boron family, carbon family, nitrogen family, oxygen family, fluorine family, then helium family. Yung helium family, sila yung noble gases. Ayan, okay? So, as you can see, dito sa periodic table natin, ang unang-una nating nakikita is yung mga malalaking letters na yan. Ang tawag natin dyan, symbol of element. Tapos 'di ba sa ilalim ng symbol makikita natin diyan ano yung pangalan niya? Okay? At anong grupo sila kabilang. So kung ito, makikita nyo, si chlorine ay kasama sa halogen. 'Di ba? Andito siya. Kaya itong buong grupo na to, ang tawag sa kanila, halogen elements. Ayan, okay? Tapos 'di ba diyon, mababasa nyo, noble gas. So lahat iyan, noble gas, noble gas, noble gas. Kaya ito, makikita nyo, non-metal, non-metal, non-metal. Ayan, 'di ba? Ito metalloid, ayan. Tapos ito, makikita nyo, itong nasa gitna, ayan. Lahat sila transition metal. Ayan, no? 'Di ba? Lahat sila transition metal. Itong nakahiwalay, ito yung 57 to 71, sila yung mga latanide group, period, sorry. Then yung nasa ibaba, sila naman yung mga actinide. Kaya din sila hiniwalay. Ayan, kasi they have distinct characteristics na wala dito sa ibang nasa period na to. Okay, example, tingnan ninyo. Si cesium at saka si cesium ay alkali metal, si barium ay alkaline na earth metal. Tapos pagdating dito, sila ay latanide. Tapos, 'di ba si francium alkali, si radium alkaline. Ito lahat ito alkaline kasi nga they are in same family. Ito lahat ito alkali kasi they are in same family. Pero, 'di ba, hiniwalay na ito si actinide kasi hindi na sila transition metal. Ano na sila, actinide sila. Kaya din sila hiniwalay. Okay? Para alam ng mga chemist natin kung anong klaseng characteristics ang meron sila. Ayan ha. So, yun lang yung i-discuss natin sa periodic table. Hindi na ako magdi-discuss ng periodic trends. Pero itong mga anak, tatandaan nyo lang, ang arrangement nito is increasing atomic number. So, that's why si hydrogen yung maliit yung nucleus, kaya siya yung number 1. Okay? Si OG, ang pinakamalaki yung nucleus, kaya siya 118. So meaning, kaya apply natin yung pinag-aralan natin kanina, si hydrogen, ang laman na proton ng nucleus niya is only 1. Ayan, pero meron din siyang mga isotopes we have hydrogen 1, 2, and 3, if I'm not mistaken. Tapos, si OG, siya yung may pinakamabigat na nucleus, meaning, yung nucleus niya ay may laman na 118 protons.
Ayan. Tapos, meron siyang iba't ibang isotopes. Kaya kung mapapansin ninyo, ang taas din ng kanyang atomic weight. 'Di ba? Umaabot na ng 295 compare sa atomic weight ni hydrogen na 1 lang. Ayan. So, ibig sabihin, yung mga isotopes ni OG, mabibigat din ang kanilang mga nucleus. Ayan. So, i-end ko yung discussion ko dito, engineering. We will continue our discussion on Thursday during our face-to-face session. Okay? So, please find time na panoorin at pag-aralan itong video lesson na to kasi hindi ko na ito uulitin sa loob ng classroom sa Thursday. Sa Thursday, we will proceed to the oxidation number. Ayan. I will teach how to determine oxidation number. Then also, balancing chemical equations. Para next week class, Monday, to be specific, you will have your long test number 1. Okay? So again, please find time to watch and study this video lesson. We will have the continuation of our discussion on Thursday during our face-to-face session. Thank you so much.